Magandang umaga po mga kaibigan. Narito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia, Know Your Bible program. Atid po sa inyo ng World Radio International at ang Whites Ferry Road Church of Christ and Louisiana, USA. Co-sponsor po natin, Brother Narciso Caugiran Jr. of Metro Manila Church of Christ. Ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay isang katanungan. Pwede bang magkaroon ng mga babaeng pastor sa mga lokal na iglesia? Can churches of the Lord can have female pastors? Ito po isasagutin natin mamaya pagkatapos ng awiting spiritual na marinig nyo dito sa programang Alamin ang inyong Biblia, Know Your Bible program. Ito po ay every Sunday from 5:30 to 6 o'clock in the morning. At ang inyo pong lingkod, Brother Dan Oliva. Kung kayo po ay may mga katanungan o kahilingan, mangyari po lamang na tumawag o mag-text sa aking number 059-493-29. Ibig po nating batiin ang ating mga tagapakinig. Sana hindi kayo nagsasawa at marami kayong natutunan sa ating discussion dito sa Radyo Alamin ang iyong Biblia na manig niyo dito sa Barangay 92.7 FM every Sunday from 5:30 to 6 o'clock in the morning. Ang buwan ng Marso, mga kaibigan at mga kapatid, ay diniliklara o declared. Pinahayag na Women's Month sa buong mundo. International Women's of the Year ang buwan ng Marso. Ngayon, dahilan sa ito ay Women's Month o buwan ng mga kababaihan, naisip po ng inyong lingkod na kumuha ng paksa sa Biblia patungkol sa sinasabi ng Santa Biblia, lalong-lalo na ang Bagong Tipan, tungkol sa mga tinatawag nilang babaeng pastor o pastora. Mayroon bang termino sa Biblia, sa Bagong Tipan, na may mga babaeng tinatawag na pastora? Ito ba ay otorisado ng Santa Biblia, lalong-lalo na ang New Testament, na pwede o maaring magtalaga ng mga babaeng pastora sa mga lokal na iglesia? Alam ko po mga kaibigan at mga kapatid na maraming mga church groups o sabi nating Christian groups na may mga women pastors bilang kanilang leader, preacher, or teacher. Subalit, alamin po natin ang Biblia sapagkat sinabi ng ating Panginoon sa Kristo sa John chapter 8 verse 32, "You shall know the truth, and the truth shall make you free." Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magliligtas sa inyo. Kaya tingnan po natin ang mga salita ng Panginoon na mababasa natin sa mga sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto at sulat niya pa rin sa kay Timoteo. Una po nating babasahin ay matatagpuan sa 1 Korinto Kapitulo 14, talatang 33 hanggang 34. Ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga Kristiyano sa Korinto, isa sa mga syudad sa Grisya. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. So sabi ni Apostol Pablo, ang Diyos natin ay Diyos ng hindi kaguluhan, kung hindi kapayapaan. God is a God of order, and He is not a God of confusion. So ibig ng Panginoon Diyos na sa loob ng iglesia, sa lokal na iglesia, magkaroon ang kaayusan. Ayaw niya ng kaguluhan. Gusto niya kapayapaan, kaayusan. Yan ang sabi niya dito sa 1 Korinto 14:33. Patuloy po natin sa teksto na binabasa natin, 1 Corinthians 14:33 to 34. Gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia, ng mga hinirang ng Diyos, ang mga babae ay kailangang manahimik sa mga pagtitipon sa iglesia sapagkat hindi ipinahihintulot sa kanila sa ganong mga pagtitipon ang magsalita.
kailangan sila ipasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. Okay. So yun ang sabi ni Apostol Pablo. So sa lahat daw ng iglesia ng mga hinirang o pinili ng Diyos, the elect of God, the chosen of God, sino yun? Sa ngayong kapanahonan, panahon ni Kristo, ang mga Kristiyano. Sabi ni Apostol Pablo, ang mga babae raw ay kailangan manahimik sa pagtitipon sa iglesia. Ano po ibig sabihin ng manahimik dito? Hindi na sila magsasalita, hindi sila kakanta, nakatikom ang kanilang mga bibig. Yan ba ang ibig sabihin? Mamaya po, doon sa 1 Timoteo, Kapitulo 2, ay naroon ang pagpapaliwanag ni Apostol Pablo. Sapagkat sabi ni Apostol Pablo, hindi pinahihintulot sa kanila sa ganoong mga pagtitipon ang magsalita. So ang bawal sa mga kababaihan, pag nasa loob ng iglesia, bawal silang magsalita. Anong uri ng pananalita ang ipinagbabawal ni Apostol Pablo? Mamaya mo sa Timoteo ay naroon ang kasagutan. Tuloy po natin. Kailangan sila ipasakop. Ano ibig sabihin ng pasakop? Sa English po, submission. To be under the control of the men of the congregation. So pasakop sila sa mga kalalakihan na namumuno sa iglesia. At kung may tatanong man sila, sabi ni Apostol Pablo sa 35, kung meron silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa pagdating nila sa bahay, sapagkat kahiyahiyang magsalita ang isang babae sa loob ng iglesia. So yun po yung utos ni Apostol Pablo. Kung halimbawa walang asawa, single pa, magtanong sa kapatid, sa tatay o sa ama. Ganun po ang ibig sabihin noon. Bakit kahiya-hiya raw na magsalita ang mga babae o ang isang babae sa loob ng iglesia? Meron pong sagot dyan. Sa lumang tipan, sa priesthood o pagkasaserdote, pagsamba ng mga Israelita, nung panahon ni Moses, sa tulda pa ang ginagamit nila, hindi pa templo, at kapanahonan na rin ni Haring Solomon, Haring David, may templo na, wala pong pare o saserdote na mga babae. Puro po lalaki, mga kaibigan at mga kapatid. Ang mga high priest o mataas na saserdote galing sa pamilya ni Aaron, na kapatid ni Moses. Ang mga pare o saserdote ay galing sa tribo ni Levi o ni Levi. Yan po ang batas sa lumang tipan. At yan po ay nagkaroon ng tinatawag nating carry over sa Christian religion o sa reliyon na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ulitin po natin. Sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinto 14:33, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kung hindi ng kapayapaan. Gaya ng dapat mangyari sa lahat, wala pong exception na, lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos. Kung kayo ay iglesia ng Panginoon na hinirang ng Diyos, dapat, sabi ni Apostol Pablo, ang mga babae ay kailangan manahimik sa mga pagtitipon sa iglesia, sapagkat hindi ipinahihintulot sa kanila sa ganoong mga pagtitipon ang magsalita. Kailangan sila'y pasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. Ano yung kautusan na yun? Kautusan po ni Moses na ang mga kababaihan ay hindi pinapayagang bilang mga saserdote, high priest man, or ordinary priest. Sapagkat ang mga saserdote galing po sa tribo ni Levi o ni Levi, at ang mga matataas na saserdote o high priest nagagaling po sa pamilya ni Aaron. At kung meron silang nais malaman, sabi ni Apostol Pablo, magtanong sila sa kanilang mga asawa sa bahay. Pagdating nila sa bahay, sapagkat kahiya-hiya na magsalita ang isang babae sa loob ng iglesia. Yun po ay instruction ni Apostol Pablo. Ngayon, pumunta po tayo sa sulat naman ni Apostol Pablo sa kay Timoteo. 1 Timothy chapter 2, verse 11 hanggang sa 14. Si Apostol Pablo po ay sumulat kay Timoteo, at sa panahon ito, si Timoteo po ay isang evangelist o evangelista, mga ngaral.
At siya po ay nadestino sa Efeso. Efeso po ay isang syudad na sakop ng Asia Minor noong kapanahon na yon. Ang Asia Minor ngayon po ay ang bansang Turkey. Pero doong panahon na yon, first century, 100 years during the time of the Lord Jesus Christ dito sa lupa, itinalaga si Timoteo doon. At ito ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, magsimula po hanggang chapter 2, verse 11 hanggang verse 15. Ganito po, pakinggan natin mga kaibigan. Kung meron kayong Biblia, sundan po ninyo ang pagbabasa natin. Ang mga babae ay dapat matuto ng tahimik at nagpapasakop. Tingnan nyo Mga babae sa loob ng iglesia, dapat matuto ng tahimik. Pwede sila makinig at nagpapasakop. Ano pong ibig sabihin ng papasakop? Sa Ingles, submission. Nagpapailalim sa otoridad ng mga lalaking namumuno. Tuloy natin, talatang 12. Hindi ko pinapayagan ang mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki. Tingnan nyo anong pinabawal ni Apostol Pablo? Hindi niya pinapayagan ang mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki. Ang ibig sabihin, kung may mga lalaki, hindi pwedeng tumayo ang mga kababaihan para magturo o kaya mamuno, kundi dapat sila ay manahimik. Ano po ang dahilan kung bakit pinatatahimik ni Apostol Pablo ang mga kababaihan sa loob ng iglesia ng Panginoong Jesucristo? Verse 13, sapagkat unang nilalang si Adan bago si Eva. So ang number 1 po na dahilan kung bakit dapat pasakop ang mga kababaihan sa mga leader na lalaki sa iglesia ay ang dahilan na si Adan, ang lalaki, ang unang nilalang ng Panginoon bago si Eva. Sa katotohanan, si Eva ay kinuha lang po sa tadyang ni Adan. So dahilan sa nauna ang lalaki sa creation o sa paglalang, pati na rin sa loob ng iglesia sa pamumuno, dapat naroon at nauna ang lalaki. Kapag walang tumatayong lalaki, yan po ay kasalanan. Ano ang nangyari sa Garden of Eden? Sino ang unang nilalang? Si Adan. Pagkatapos si Eva. Tapos sinukso ni Satanas si Eva. Sa nangyari yun, pinangunahan ni Eva si Adan. Siyang unang kumain ng bawal na bunga. Hindi po mansanas ang sinasabi doon. Pagkatapos binigay niya kay Adan. Si Adan naman, pinagbigyan niya yung kanyang asawa. So yun din ang kasalanan ni Adan. So ang ibig sabihin, dalawa sila nagkasala. Pero ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagproblema sa Garden of Eden ay pinagbigyan ni Adan ang kanyang asawa. At si Eva naman, pinangunahan niya ang kanyang asawang si Adan. So yun pong dahilan na yan ang sinasabi dito ni Apostol Pablo na ang babae ay hindi pwedeng mamuno o magturo sa mga lalaki. Bakit? Sapagkat si Adan ang dapat namumuno sapagkat siya ang unang nilalang ng Diyos. Pangalawa, at hindi si Adan ang nadaya, kundi si Eva ang nadaya at nagkasala. So pangalawang dahilan, dahil si Adan ang nilalang. Pangalawa, si Eva ang nagkasala. Siya ang nadaya, siya ang nagkasala. Ano pong ibig sabihin ni Apostol Pablo diyan? Na kapag namuno ang isang babae, kung nandoon ang mga kalalakihan na pwede sila at dapat namumuno, anong po mangyayari? Magkakaroon ng problema sa loob ng iglesia. Maaring madaya at maari pa ring magkasala ang mga namumunong babae. Pwede rin mangyari yon sa mga kalalakihan. Pero dahil yun ang order, yun ang ranggo o kaayusan na binigay ng Diyos, kung nire-respeto natin ang salita ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Apostol Pablo, re-respetuhin po natin yung sinabi niya. Ngunit, sabi ni Apostol Pablo, maliligtas ang mga babae sa pagsilang ng sanggol. Ibig sabihin, pag hindi nagsilang ng sanggol, hindi na maliligtas ang mga kababayan. Hindi po ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin, ang papel na gagampanan ng mga kababayan
ay sa tahanan. Kung sila ay magsisilang ng sanggol, pagpapatuloy nila ang kanilang pananampalataya, pag-ibig, kabanalan, at maayos na pamumuhay. In other words, pang-tahanan ang leadership ng babae. Pagpapalaki ng mga anak, kabataan. Pero sa loob ng iglesia, malinaw po na sinasabi ng Apostol Pablo na ang dapat mamuno ay ang mga kalalakihan. Ano po ang konklusyon natin sa ating pag-aaral na yon? Ang mga bagay na matututunan natin, mga kapatid at mga kaibigan, sa mga kabanata o sa mga talata na binasa natin mula sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto at saka Timoteo. Number 1, ang mga babae ay hindi pwedeng magturo kung naroon ang mga kalalakihan. Hindi sila pwedeng manguna, magturo, o tinatawag sa English na usurpation of the authority of the men, na pangungunahan nila ang otoridad na ibinigay ng Diyos sa mga kalalakihan. Subalit, ngayon, ano naman ang gagawin ng mga kababaihan? Pwede sila magturo sa kapareho nilang babae. Kung walang mga kalalakihan, babae sila lahat, pwede pong magturo ang babae doon sa loob ng iglesia. Ngayon, kung sa labas, pwedeng magturo ang babae kung hindi isang pagtitipo ng mga banal o mga Kristiyano. Isa pong halimbawa, makikita natin sa Gawa 18:26. Si Apollo, isa pong mangangaral, subalit kulang ang kanyang napag-aralan, hindi niya alam ang tungkol sa Espiritu Santo. Tinuruan po siya ni Aquila at saka ang kanyang asawang si Priscilla. Pero hindi po sa loob ng iglesia yon. Nasa isang lugar sila. So pwede yung ganong sitwasyon. Si Felipe naman na isang evangelista o isa sa mga diakono, nangangaral din siya sa mga ibang lugar, sa Samaria. At sinasabi sa aklat na mga Gawa 21:8 at 9 na si Felipe ay may 4 na anak na dalaga at sila ay nangangaral. Sila ay mga prophets. Yung sinasabi nitong prophets, the word prophets, ang ibig sabihin po ng prophets mean to speak for the Lord. Mayroon silang abilidad o kaloob na binigay ng Diyos sa pamamagitan ng laying on of hands noong panahon na yon, at sila ay may kaalaman sa pangangaral. Noong panahon na yon, wala pa tayong mga Bible school na katulad na ngayon. May mga theological school, theological university. So, ang ginagawa ng mga apostles noon, ang Panginoon, through the apostles, pinapatong nila kanilang kamay sa isang tao para sila ay magkaroon ng kaalaman at pwedeng magturo. Si Apostol Pablo, pinatungan niya ng kamay sa ulo si Timoteo, kaya natuto siya Timoteo magturo. Si Apostol Pablo po, bagamat hindi siya kasama sa 12 apostoles, siya po ay espesyal na apostol. Hindi siya kasama ni Kristo nung nangangaral si Kristo ng 3 taon at kalahati sa Galilea sa Jerusalem. So, balit nagpakita si Kristo sa kanya nung siya ay papunta ng Damascus upang hulihin at usigin ang mga Kristiyano. Pero ginawa siya ng Panginoon na apostol dahil nakita niya ang kwalifikasyon ng Apostol Pablo at ang ginagawa niya ay hindi niya alam. Ignorante siya noong panahon na yun. At naging Kristiyano na si Apostol Pablo. Ayon sa 2 Korinto Kapitulo 12, sinabi niya, may isang lalaking umakyat sa ikatlong langit or the third heaven or paradise. So ano pang ibig sabihin doon? At doon sa chapter 12 ng 2 Korinto, sinasabi ni Apostol Pablo na siya po ay nakatanggap ng maraming visions o pangitain. Dreams and vision. Ibig sabihin, yung mga hindi na ibigay sa kanya ng Panginoong Jesucristo nung kasama ni Kristo ang 12 apostoles, ibinigay ng Panginoon espesyal kay Apostol Pablo. So balit, para hindi siya maging mayabang, mapagmapuri, sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng sakit o kapansanan. At sinabi ng Apostol Pablo sa 2 Korinto 12, tawag niya doon, the thorn of Satan or the thorn from Satan. Isa pong sakit o kapansanan na gawa ng Satanas.
At yun ay pinayagan ng Panginoon para maging mapagpakumbaba si Apostol Pablo. So, ganun po nangyari. Kaya ang conclusion po natin mga kapatid, sa ating pinag-aaralan, sa loob ng mga iglesia, ang dapat ay namumuno mga kalalakihan. So, hindi po pwede yung women pastors sa loob ng iglesia. Ito po ay diretso na pagsuway sa kautusan ng Diyos. At kung babasahin po natin sa ikalawang Timoteo or 1 Timothy chapter 2, 1 Timothy chapter 2, 1 Timoteo kapitulo 2, naroon po yung mga qualification ng mga tagapamangasiwa ng iglesia. Sa Ingles, ang tawag sa kanila, elders. They're also called bishops, shepherds, or pastors. So yung pastor, leader. Siya po ang namamastol sa mga kawan. Yung kawan po yun yung flock, spiritual flock, yung mga Kristiyano. So ang sinasabi dito na po sa Pablo sa 1 Timoteo kapitulo 2, ang isang pastor dapat isa lang ang asawa na babae. So namaliwanag po na yung qualification na sinabi dito sa 1 Timothy chapter 2 ay patungkol po sa kwalifikasyon ng mga lalaki. At hindi sinabi na Apostol Pablo na women pastors o babaeng mga pastor. Napakaliwanag po ng Biblia mga kaibigan at mga kapatid. Subalit, marami po ang ayaw sumunod sa salita. Iisa lang po ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kanyang iglesia na itinatag niya sa Jerusalem, 33 Anno Domini, at hanggang ngayon, narito pa rin sa mundo. Paano nakakaroon ng tunay na iglesia ng Panginoon? Ang prinsipyo po ganito. Kapag kayo ay may binhi ng mangga, kahit saan nyo itanim yung binhi ng mangga, ang tubo pa rin niya na punong kahoy mangga. Ngayon, ayon sa Lucas 8:11, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang Bagong Testamento, ang Biblia. So kung dala-dala natin ang Biblia, ang binhi, ang salita ng Diyos, at yun ay sinusunod natin ayon sa kalooban at kagustuhan ng Diyos, ang lilitaw at maitatanim ay tunay na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Ang iglesia ni Kristo, the Church of Christ, hindi po yan proper name. Yan po ay pangalan dahil si Kristo ang nagtatag. At kung titingnan nyo sa Biblia, marami pong tawag sa iglesia ng Panginoon. Iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo, iglesia ng panganay. Hindi po yun exclusive at proper names. Malalaman na natin ang tunay na iglesia ng Panginoon kung sinusunod natin ang mga aral ng Panginoong Jesucristo. Yun po ang sabi niyan. So, paano natin alam ang mga utos ng Panginoong Jesucristo? Posible ba? Ayon sa 1 Timothy chapter 4 verse 1, sinulat ito ni Pablo, Apostol Pablo, mga between 62 to 65 Anno Domini, at sabi niya, mayroong dakilang pagtalikod. So yung unang mga Kristiyano, hindi po nawala lahat, pero mayroong pagtalikod. Ang ibig sabihin, may mga tao na nagturo ng mali. At yan ay dumami na dumami. Nagkaroon sila, nagtayo rin sila ng iba't ibang iglesia. Ang iba sinunod yung pangalan ni Kristo. Pero hanggang ngayon po, mayroon parang tinatawag na mga totoong iglesia ng Panginoon. At kung may totoo, mayroon din pong huwad na mga iglesia. At si Satanas, tuwang-tuwa po siya. Kasi mayroong principle sa English, divide and conquer. Hatiin mo at ikaw ang panalo. So ganun pong ginagawa ni Satanas. Pinararami niya ang iglesia, iba't ibang pangalan, iba't ibang doktrina, at ang tao hindi niya alam kung nasaan. Pero sabi ni Kristo, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay na walang hanggan. Hanapin ninyo ang katotohanan sapagkat sinabi ng Panginoong Jesucristo, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magliligtas sa inyo. Yan po ang ating mensahe sa umagang ito. Kung kayo po ay may katanungan, kayo po ay aming inimbitahan na tumawag o mag-text sa aking number, Brother Dan Oliva, 059
0917-493-2929. Alalahanin niyo ang sinabi ng ating Panginoong Kristo, hindi lahat na tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay maliligtas, kung hindi yaong mga sumusunod sa aking kautusan. Do you love me? Sabi ni Kristo, if you love me, you will keep my commandments. Kung mahal natin si Kristo, hahanapin natin ang katotohanan na siyang magbibigay ng kaligtasan sa atin, mga kaibigan at mga kapatid. Kung kayo po ay ibig naming tulungan namin kayo, maniwala tayo kay Kristo, sumunod tayo sa kanyang mga kautusan, magsisi sa mga kasalanan at magbautismo. Hanapin ninyo ang tunay na iglesia ng ating Panginoong Kristo, saan man kayong lugar. Pero kung hindi nyo po alam, pwede namin kayong tulungan sa pamamagitan ng programang ito. Marami po salamat. God bless you all, brothers and sisters. Nawa, ang banal na Espiritu ay sumaatin lahat. Ayon pa rin sa sulat ni Apostol Juan sa Apokalipsis 22:18 hanggang 19, hindi po pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan ang salita ng Diyos. So tingnan po natin kung nasa ang iglesia tayo. Tingnan po natin ang mga itinuturo ng iglesia na kinaaniban natin. Yan ba ay mga tunay na aral galing sa Biblia? Sabi ni Apostol Pablo, huwag nating higitan o sobrahan ang itinuturo ng salita ng Diyos. At huwag nating ituro ang mga tradisyon, kaugalian ng tao, sapagkat pag tinuro natin yan, katulad tayo ng mga Pariseyo at ng mga eskriba. Maraming po salamat. God bless you all. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod pa rin na linggo, dito pa rin sa programang Alamin ang iyong Biblia, No Revival Program, na marinig dito sa DWRA, Barangay 92.7 FM every Sunday from 5:30 to 6 o'clock in the morning. Brother Dan Oliva, 0959-49329. Nagpapaalam po, and God bless you all. Amen, amen. Praise the Lord, for He is glorious. Never shall His promise fail. God hath made us victorious. Sin and death shall not prevail.